Magandang araw po mga kababayan. Nako po, nabulgar na ang pagnanakaw sa DSWD dahil almost 1 billion po ang sinasabing napunta sa hindi naman qualified na mga beneficiaries at kahit mga estudyante na hindi naman kasama sa recipient dapat ng AKAP ay abay nakatanggap. Alam na this, mga kababayan. Sino ba yung utak nito? Martin Romualdez. Sino pumirma ng budget? Bongbong Marcos. Sino ang sekretary ng DSWD? Gatchal yan. Chararan. Halos 1 bilyong pisong ayuda ng DSWD. Nako. Kung hindi raw kasi sa unqualified beneficiaries napunta, doble naman ang natanggap ng iba. Ang detalye sa Agenda Report Sana all doble po yung natanggap. ni Ivy Reyes. Nasa 925.8 million pesos na pondo ng AKAP o Ayuda sa Kapos ang Kita program ng DSWD ang napunta sa unqualified beneficiaries at doble-dobleng payout noong 2024. O, di ba? May mga nag-iikot po doon sa bayan ng San Jose del Monte, Bulacan. May kakilala kasi tayo doon, no? Na may nag-iikot sa kanila. Noon pa man, no? Nung AKAP nito, nag-house to house at kinukuha po yung kanilang detalye. Dahil karamihan kasi doon mga papahay. Ngayon nagulat po sila na wala namang napunta sa kanilang ayuda. Kaya sabi ko nga sa kanila, baka magulat kayo. Yung inyong pangalan ay nakalista na nakatanggap ng ayuda, pero wala kayong natanggap. So baka ito na po yung nangyari mga kababayan po natin. Ito po is mga doble pa lang ang natanggap at mga unqualified. So hindi pa po yung mga ghost recipient pa. Hindi pa nabubulgar yung mga ghost recipient na yan. Kaya sana po ang noon hinamon ko po nung sinasabi nila na pupunta sa tama yung ayuda, sinabi ni Martin Romualdez yan, sinabi noon ni Saldico, sinabi ng DSWD. Anong hamon natin sa kanila? Ilabas nyo yung mga listahan para malaman ng tao kung sino talaga ang nakatanggap at malaman din mismo ng mga pangalan na doon kung sila talaga ay nakatanggap o hindi. Baka nandoon kasing pangalan nila, hindi naman sila nakatanggap. Kaya dapat isa publiko. Dapat magkaroon ng website ang DSWD kung sino talaga yung recipient. Yung purpose niyan para mag-verify ng mga tao, ng mga Pilipino kung talagang tama yung nabibigyan ng ayuda. Pero hindi nila isinasa publiko. So diyan pa lang kaduda-duda. Kasi napakabilis lang Imagine mo, nagsusurvey kayo, nag-house to house kayo, kinuha nyo yung pangalan, kinuha nyo yung detalye ng isang pamilya, ng isang individual. And then pagdating ng release, pwede naman initial lang, perma lang. Pero hindi siya nakatanggap. Diba? Madali nilang gawin yan. Lalo na, kontrolado nila ngayon ang gobyernong ito. Dahil nga ang gaba, dili magsaba, ito na. Kusang nagsingaw ang kanilang mga pagnanakaw. Sa halagang ito, 768.7 million pesos ang napunta sa ineligible beneficiaries. Wow. 108.3 million pesos naman ang kabuuang halaga ng doble-dobleng payout sa libu-libong individual sa iba't ibang rehiyon. 108 million, doble-dobleng payout. 48 million para sa mga estudyante. Yung estudyante, hindi naman po kasama sa AKAP. Ano ba yung AKAP? Ayuda para sa Kapos program. At 48.7 million pesos ang napunta sa mga estudyante na hindi naman daw parte ng AKAP. Ayon sa report ng COA, ang problema ay nasa validation standards ng ahensya dahil wala raw itong established database ng minimum wage list. Inconsistent din daw ang application ng eligibility criteria, lalo na ang paggamit ng any o or sa forms. At ang pinakauna sa listahan ng COA, masyado raw nakadepende sa barangay certification ng ahensya nang hindi nasusuri ng mabuti ang employment o income status ng mga aplikante. Sa lahat ng rehiyon, pinakamalaki ang bilang ng mga unqualified beneficiaries sa NCR na may 81,800 ineligible documents. Saan yung NCR na yan? Dapat nilagay din kung saan sa NCR. Kung sa Manila yon, automatic mga kongresista dyan. Diyan yung mga magnanakaw sa Manila Karamihan daw sa mga ito, hindi nakadisclose ang employment information at invalid ang mga ID. Di ba? Ang galing, no? Malamang kung invalid yan. Sa mga congressman na pupunta yan na humahawak ng ayuda. Ang mahinang cross-matching at verification system sa ahensya rin daw ang dahilan kung bakit umabot sa higit 108 million pesos ang halaga ng mga nadobling payout. Ang inang mga hayop na ito, mga kababayan po natin, no? Una nilang binanatan si Vice President Sara sa confidential fund na maayos naman ginastos. Sabi ng COA, walang mali sa paggastos ng confidential fund ng Office of the Vice President. Gigil na gigil po sila, gusto nila lang ipempech. Ngayon, ayan, kinasuhan nila sa ombudsman. Ngayon natin nalalaman. No, ngayon natin napatunayan. Actually, noon pa man alam na natin yan. Na diversionary yung pinagagawa nila.
para sirain si Vice President Sara. Alam na natin na yan ay pananakip dito po sa ginagawa nilang pagnanakaw. Noon sinasabi nila, ano kayo, sinungaling kayo, gawa-gawa lang kayo ng paninira kay Bongbong Marcos, gawa-gawa lang kayo paninira dahil si Sara ay sangkot sa confidential fund. Ito ngayon, si BP Sara ang malinis. Ngayon sila ay nabulgar. Kumbaga, yung pilit nilang pinagtatakpan na hindi sumingaw yung baho nila, ito, hindi nila napingilan, biglang sumabog yung baho nila. Lumabas na sila talaga ang tunay na involved sa corruption. Flood control, ayuda, ubos ang pera sa gobyerno. Ang inang yan. Wala raw kasing uniform system pagdating sa pag-check kung sino ang nakakuha na ng financial at iba pang assistance, lalo na kapag sabay-sabay ang payout ng AKAP at ng iba pang programa ng DSWD gaya ng AIX o Assistance to Individuals in Crisis Grabe, sa dami ng klase ng ayuda. Talagang malinaw na hindi naman talaga napupunta sa mga totoong beneficiaries. situations. Ugos. Ayon din sa COA, ang lahat ng financial aid na nasa AKAP, nasa AIX din. Sa table na ito, ipinakita ng COA na ang medical, burial, at educational Yan, tinanggal nila yan. Medical and burial. Financial assistant tinanggal nila sa Office of the Vice President. Kasi nga po, gusto na pala nila nakawin, mga hayop. assistance parehong makikita sa AKAP at AIX. Kaya ang rekomendasyon ng COA, dapat malinaw kung ano ang pinagkaiba ng AIX at AKAP. Ang 48 million pesos na napunta sa high school at college students, flinag ng COA dahil hindi raw kasama ang mga mag-aaral sa direktang pwedeng tumanggap mula sa AKAP. Yung purpose ng AKAP, mapupunta lang doon sa mga may hirap. Yung kapos ang kita nga, below minimum. Paano wag below minimum ang mga estudyante? Estudyante pwede yun sa AX. Sa mahabang listahan ng proponents, Okay, so nakita niyo po mga kababayan po natin na hindi nila kayang pagtakpan yung kasindikatuhan, yung pagnanakaw na pinagagawa nila. Talagang sisingaw yan. O ngayon, yan, papaliwanag nyo. Itong si Gatchal yan, akala mo nagmamalinis. Alam naman po natin ginagawa nila ito dahil nag-a-ambisyon nga po ito na tumakbong senador sa 2028. Itong si Rex Gatchal yan. Ngayon nakikita nyo po mga kababayan, no? Kung sino po yung mga magnanakaw na ito. Diba? Lahat ay ibabato nila kay Vice President Sara. Ang totoo sila naman yung magnanakaw. Dahil takot na takot po sila na makaupo si BP Sara 2028 at lahat yan sila ay talagang makukulong. Dahil lahat sila na kasabwat ngayon ni Bongbong Marcos ay posibleng makulong pag-upo ni BP Sara. Wala pong malinis na siya ng gobyerno ngayon. Wala ka rin kasi marireklamuhan. Lahat kontrolado nila. Ombudsman, PNP, Armed Forces of the Philippines, kahit NBI, ano pa, Department of Justice, o yung Supreme Court nga, ilan siguro sa mga Supreme Court yan, ay kontrolado nila. Kaya napakabagal yung paglabas ng desisyon patungkol sa illegal na pag-aresto kay President Duterte. Kaya ngayon, kailangan pa natin kumalap ng karagdagang signature para lang sa petition na ipa-file sa Supreme Court para madaliin na i-release ng desisyon sa illegal na pag-aresto kay President Duterte. And now, tingnan nyo, hindi po empleyado si Lisa Marcos sa gobyerno, pero mayroon po siyang 100 million na budget sa DPWH. Kita nyo yan? At sino po yung may pinakamalaking pondo, mga kababayan natin, sa DPWH? Sandro Marcos and si Martin Romualdez. Hindi pa po kasama yung mga allocable, hindi pa po kasama yung mga insertion, hindi pa po kasama yung mga parking at sagasa na sinasabi na pinagpapasok ni Sandro Marcos sa ibang mga distrito. Malinaw po ito po ay nasa listahan ng Cabral Files. Kaya ngayon marirealize po natin na okay, totoo pala. Pinagurgur si Cabral para hindi na ma-authenticate yung mga listahang ito. Kasi yun lang naman yung rason For example, anong sinasabi ng Malacanang ngayon? Ay, hindi totoo yan, fake news yan. Unverified yung mga lista na yan dahil wala na pong mag-authenticate. Sino kasi mag-authenticate? Ayan si Cabral. Sabi, pinagurgur daw po nila si Cabral. Wala na. sa loob ng tinaguriang DPWH leaks, may nag-iisang item na nakapangalan kay First Lady Liza Araneta Marcos na may Wow Lisa Marcos ibang klase ka. project cost na 100 million pesos sa DPWH budget ng National Expenditure Program noong 2025. Nakalista sa ilalim ng OP ang proyektong ito na mayroon ding remarks na care of First Lady Liza Araneta Marcos
Pwede siya kasi utusan ni Bongbong Marcos na mag-supervise ng isang proyekto. Pero kung siya mismo o sa kanya mismo nakapangalan, hindi naman siya empleyado ng gobyerno. With request letter from District Representative Faustino Ino D, ang 6th District Representative O yan. Si Inode, of course, itong si Boji D ngayon, itong House Speaker na pumalit kay Martin Romualdez. Ngayon, alam na natin mga kababayan, na itong House Speaker ngayon ay bata ito ni Lisa Tanas. Kumbaga, tinanggal po itong si Martin Romualdez, pero yung pinalit po nila, isang buaya pa rin. At ang matindi nito, lalong kontrolado po ni Lisa Tanas. Yung nagpapatakbo sa ating bansa, yan mukhang si Lisa Tanas nga, mukhang totoo. Kasi imagine mo, wala ka namang katungkulan sa gobyerno. Isa ka lang pambansang alalay ni Bangag. Nagkakaroon ka ng 100 million na budget. At ang sinasabing proyekto po, mga kababayan po natin na hindi natuloy. Dahil failure nga po yung bidding na nangyayari. Anong sinasabi ng Malacanang? Yung allegation na ito ay questionable dahil hindi nga daw po na-authenticate. Hindi daw po ito authenticated. At ang dapat mag-authenticate lang na ito ay totoo ay walang iba kundi si Asi Cabral. O, alam na natin ngayon kung bakit pinagulkor si Cabral. Dahil po, kagaya ng sinasabi ni Congressman Laviste, mga kababayan natin, siya mismo ay takot siya mag-release ng mga pangalan ng mga involved diyan sa Cabral files, involved sa anomalya ng flood control. Kasi nga, malalaking pangalan yung nakasalalay dito. Ano ang kanyang huling tagubilin? Na kung sakali man na may mangyari sa kanyang masama, ilabas ang files ni Cabral kung hindi ilalabas ng DPWH, Ombudsman at ICI. Ombudsman, ICI, DPWH, ano maasahan natin? Malamang hindi nila ilalabas yan. At kung sakali mang ilalabas ng DPWH, ICI, and of course, si Secretary Vince Dizon, sigurado edited na yan at sigurado deleted na yung mga malalaking pangalan ng kanilang kaalyado at malalaking isda. Diba? Kaya asahan natin na talagang unedited, talagang totoong files ay nandito po, mga kababayan natin, kay Representative Leandro Leviste. Siya yung aasahan natin na maglalabas ng tunay na mga pangalan, yung talagang unedited, unfiltered, at totoong mga listahan. Yun lang ang sabihin ng Malacanang. Ay hindi totoo yan, unverified, unauthenticated. Kasi nga, wala na si Cabral. Kaya tayong mga Pilipino yung dapat mag-authenticate nito. Dahil malalaman nyo po sa bawat distrito nyo kung may proyekto talaga na pinagawa. May mihura talaga na ginawa yung inyong congressman. At ang matindi pa dito, mga kababayan, no? Ito, pilit nilang pinagtatakpan ito eh. Pilit nila dinideny noon na sila po ay talagang bayad ni Martin Romualdez at Bongbong Marcos. Ito, sa laki po ng pundo na nakukuha nila, talagang bayad po sila. At hindi lang po talagang separate na cash ang binabayad sa kanila. Dinadaan po sa pundo. Martin, napakalaki po. Sandro. Of course, Bini Abante. Kasi Bini Abante yung nangunguna ngayon sa Quadcom na ito. Kasama po namatay na si Akop. Magkano kay Akop dyan? 3 billion din po yung kay Akop. So yung mga listahan na ito, 8 lang. Maiksi pa ito yung naipost sa page na ito. Kasama si Dan Fernandez, si Luistro, si Adjong. O yan, si Barvers. Yung mga alipuris na ito, na talagang gustong mapa-impeach si BP Sara. Gustong mapatahimik si Tatay Digong. Gustong patahimikin yung mga vloggers. Kinakasuhan yung mga nagsasalita against corruption. Yan, nangyari po kay Congressman Kiko Barsaga. Yan nangyari po kay dating General Pukis na kinasuhan at sinasabing may arrest warrant na daw po na ilalabas laban sa kanya. Malinaw po mga kababayan, no, na ito po ay napakalaking sindikato. Kaya gusto nilang patahimikin yung lahat na nagsasalita. Kasi nga, booking na nga po sila sa kanilang napakalaking kasindikatuhan. O tingnan nyo ngayon, mga kababayan, no? Gagawa na naman sila ulit ng ingay at gusto nilang magkaroon na naman ng panibagong impeachment complaint against kay Vice President Sara pagdating ng February. Kasi yun ang kanilang kinakatakutan. Pagbalik ni Vice President Sara, ubos yan sila, mga kababayan. And ang ibang mga politiko ngayon na hindi naman involved dito,
Hindi naman sila kasama sa mga nakakuha ng malalaking pondo or tama lang yung pondo talaga na naka-allocate sa kanila. Ito yung dahan-dahan na bumabaliktad ngayon. Kaya kahit yung mga dilawan, aminado yung mga dilawan eh. Anong sabi ng mga dilawan? Aminado po sila na ang mga Duterte ay mahirap po talaga sirain. Si Vice President Sara ay mahirap talagang sirain. At sinasabi ngayon ng mga maiingay na to na kailangan daw po nila magsanib pwersa ngayon para matalo po itong si Vice President Sara. Imagine mo, pati yung pagtawag ni Vice President Sara na Kuya Ram daw dito kay Ramil Madriaga ay binigyan ng kahulugan ng isang baklang dating pinklawan, ngayon tangalista na. Kaya ang sabi nga ni Miss Crisette, di ba? Tawag sa akin ni BP Sara, Ma'am Crisette. Teacher niya ba ako? Close kami. Di ba? Kasi yung pagtawag na kuya, ma'am, in sir, so ibig sabihin, yan po ay pagre-respeto. So dahil wala po sila makikitang ibang paninira sa Vice President Sara, particularly sa corruption, so inaabangan nila, bawat sasabihin ng ating Vice President, bawat galaw ng ating Vice President, inaabangan nila at ginagamit na paninira. Dahil sirang-sira na po sila. Itong mga dilawan, wala naman talaga silang ginagawang matino eh. Pero protektahan na nila yung mga oligarko. Protektahan na nila, pinaprotektahan na nila yung mga sindikato at mga drogista. O ngayon, napatunayan naman natin, Bongbong Marcos, wala naman talaga silang ginagawang matino. Puro pagnanakaw lang. At imbis na ipagpatuloy yung proyekto ng nakarang administration, karamihan ng mga proyekto ng nakarang administration ay pinatigil nila. Kung hindi man pinatigil, naging mabagal po yung ginagawang construction. At napakalinaw, pati yung Mindanao Railway po hindi nila binadgetan. Yun ay talagang ano na lang yun, agreement na lang yun sa partner, sa foreign investors na partner natin. Pero pinakansela din ng gobyerno ni Bongbong Marcos. So malinaw po mga kabayan na hindi sila para sa ating bayan. Sila po ay para magnanakaw lang. Magnakaw ng magnakaw ng magnakaw. Ilang bilyon po, ilang trilyon ang involved po sa flood control project. Tandaan natin, flood control pa lang yan. At ngayon, tingnan mo, nawala na po, hindi nila binadgetan yung flood control. Pero pilit pa rin nila pinasok ang 20 billion na farm to market road. It's another, source of corruption. Kasi kailangan nila magnakaw para yan sa 2026 na ipa-file nila na impeachment against kay Vice President Sara. Pero questionable na yan kung magpiperma pa yung mga congressman. Kasi nga, alam nila na may ipit po sila. At karamihan po dyan sa mga congressman na nagpirma po sa impeachment ni Vice President Sara, nagpasalamat lang sila na may ayuda po sila na pinambayad noong nakarang eleksyon para sila ay manalo. Iba paano ngayon? Wala na si Martin Romualdez. At lalo po ngayon, no, itong si Bujide, takot na mabulgar na naman. O, itong si Swanseng, nakatanggap po ng pambabatikos dahil po sa ginawa nilang pagpapalusot nitong pondong ito. Alam naman natin, tinawag na silang king and queen insertion ng DPWH. Diba? And si Ralph Recto, kinasuhan ngayon. At ang kapal ng pagmumukha ni Vilma Santos, mga kababayan, nasasabihin niya na binabanatan lang daw po sila dahil sila ay nasa itaas. Ang kapal ng mukha, no? Itong si Vilma Santos. Pareho lang sila ng mga dilawan na ito. Walang pinagkaiba. Pareho lang sila nung nasa gobyerno ni Bongbong Marcos. Bakit hindi nila matanggap na sila ay babatikusin? Totoo naman, nasaan kasi dinala ng kanyang asawa itong 60 billion na budget ng PhilHealth. May lumalabas nga po na ang kanyang asawa ay involved pa sa mga insertion na nangyayari po. Siya po is finance. Diba? Hindi ba nila pwede i-questionin yung mga napakalaking insertion? 100 billion kay Bongbong Marcos. At sinasabi po ni Saldico na siya mismo ang nagpapadeliver ng pera sa bahay ni Bongbong Marcos, sa bahay ni Martin Romualdez. So malinaw yan. At hindi po nakakalimutan ng taong bayan. Kaya kahit i-divert nilang isyo, kahit magingay sila sa isyo sa pagkamatay ni Cabral, huwag natin kalimutan mga kababayan na ang pag-amin ni Saldico na siya mismo ang nagpapadeliver sa bahay ni Bongbong Marcos, ni Martin Romualdez sa bilyong-bilyong pera. At kung iisipin ng ating mga kababayan, gaano kalaki po, gaano karami ang 1 bilyon. Isang banyan, isang high is po ang 1 bilyon. So, kung 100 billion yan, tingnan nyo po mga kabayan natin, 100 billion.
O, ilan yan? 100 na van. Ganong kalaki. Ilang container van yan? Siguro, ang isang 20-footer, siguro sabihin natin, 2 van yung naman. So, 2 billion lang yan. So, ganyan kadaming pera po na pinagnanakaw nila. Kaya yung may mga nagbabalik man ngayon ng pera, kagaya nito si Alcantara, si Sally Santos, sino pa yung bumalik nun? I think si Bernardo, nagbalik din ata. So, magtaka ka. Isang bagsak lang, magbalik sila ng 100 million. Yung 100 million, isang lamesa, ganun kalaki. Marami pang pera sa kanilang bahay talaga. Lalo na kaya sa storage ni Martin Umales, storage ni Saldico, storage nitong si Diskaya. And ito, tingnan nyo, si Diskaya lang yung kanilang pinakulong ngayon. Pero yung mga kontraktor, malaya pa rin. Kagaya ng kontraktor sa Batangas, na laging pinapangalanan ni Congressman Laviste, si Garjola ng CWS. Napakalaking kontraktor. Kumbaga, mas malaki pa daw yan. Ikukumpara mo kay Saldico. Kaya yung sinasabi ni Bongbong Marcos na hindi na magpapasko ang mga magnanakaw, ito po, sinisingil na po siya ngayon ng taong bayan. At isa po sa sumisingil kay Bongbong Marcos ay walang iba kundi itong congressman ng Kamanggagawa. Nasita ng COA ang Saan na yung congressman ng Kamanggagawa? Hanapin natin. Bago magpasko, makukulong na sila. Oh. Ito yung sabi niya, ulitin natin ha. Bago magpasko daw, makukulong na sila. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. No, PBBM, Noche Buena na. Nasaan na yung mga politiko? Yun lang po mga kababayan po natin. Noche Buena na. Noche Buena na. Noche Buena na. O, ngayon, December 26 na, lumipas na yung Pasko. Baka sabihin niya, bukas, hindi na sila, magbabagong taon pa. Magbabagong taon na sila sa loob ng kulungan. Tapos hanggang 2028 pala. No? Mauna pa siya makukulong mga kababayan natin. Anyway, ulitin natin mga kababayan. No? Talagang napakalaking kasindikatuhan ang nangyari po sa gobyerno natin. At kung sino pa ang magnanakaw, siya pa ang pinoprotektahan ng inaakala natin na mga lingkod bayan. Pero tandaan niyo po, ang karma ay dili magsaba. Ang gaba, dili magsaba. And tingnan niyo po ang napakalaking example ng karma na sinasabi natin. Nangangayat na po itong si Martin Romualdez. Siguro dahil sa stress kung paano niya matago ang pera na kanyang pinagkukulimbat mula sa ayuda, flood control at sa ibang ahensya pa ng gobyerno. Kaya huwag tayo titigil. Tuloy-tuloy yung laban mga kabayan natin. At kung kayo po ay isa sa mga sumusuporta sa ating advokasya na lumaban against corruption, paki-like naman ang video, paki-subscribe naman, paki-share naman, and paki-follow po ng ating official Facebook page. Maraming salamat po at mabuhay kayo. Merry Christmas, Happy New Year, mabuhay ang bansang Pilipinas.